Yes. As Yes. Oo. Sa kanya or sa tao? Sa kanya po. Noong nagdi-discuss kayo na dapat po may plataforma tayo. Kasi naman, di ba, ang expectation mo, pag tumakbo yung tao, meron siyang sinasabi na gagawin niya. And, pasensya na. Pero nung nakaupo ako doon at the time, hindi ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang, sama-sama tayong mabangon muli. Sama-sama tayo. Yun lang yung naririnig ko. And when you say, sama-sama tayong mabangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. Kasi sama-sama tayong mabangon muli, di ba? So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko. Ang mali ko ata is nag-assume ako. Yes, nabudol ka. Na when you say, sama-sama tayong babangon muli, gagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Nag-assume ako na ang gagawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, mas magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente. Sir, ako din kaganyan sa'yo. Tapusin na natin ito. Otherwise, hindi ka tayo matapos ngayon. Babalik tayo bukas sa Bado. Ma'am, ikaw lang yun at ako, ma'am. Sila, they want a weekend, ma'am. Wait na. Anyway, ang masasabi ko lang, talagang naluko ka at sobrang pagkaluko. Naluluko ka. Naluluko ka at sobrang pagkabudol mo na naniniwala ka, Sara Duterte, kay Bangag Marcos Jr. noon. Hindi ka kasi naniniwala sa tatay mo na si PRRD. Mas doon ka pa naniniwala sa isang taong sinungaling, budol, pulburonik, na hindi mo masyadong kilala ang pagkatao. Kaya malaki talaga ang pagkakamali mo, BP Sara Duterte. Sasabihin ko na ang katotohanan because this is totally a real talk. Na talagang malaki ang kasalanan mo sa taong bayan na nagpapaluko ka sa mga Marcos. Nilagay mo yung sarili mong nagpapakampante ka na hindi mo masyadong kilala ang ugali ni Marcos Jr. Kung ano may yung pag-ano sa'yo ni Amy Marcos, naniniwala ka naman na si Amy Marcos, puno lang yan ng kadramahan. Walang yagbuls yan. Hindi nga siya makapagpunta ng harap-harapan na sasabihan yung kapatid niya ngayon na si Bangag na ayusin ang bansa Puro lang siya parinig-parinig sa social media. Padaan sa social media. Talaga kung may power ka, Senator Amy Marcos, na pagkakapatid, gamitin mo yung pagkakapatid mo, puntahan mo si Bangag sa Malacanang, kausapin mong face to face. Tanungin mo, ano na ba ang ginagawa mo? Ano na bang nangyayari sa bansa natin? Bakit masyadong napakahirap na ng mga ordinaryong Pilipino? Bakit talamak ang korupsyon sa Congress? Bakit pinapayagan mong si Tambaloslos ang nagmamando kung ano-ano sa pera ng Pilipinas? Ganon. Pero wala kang yagbol, Senator Amy. Puno ka lang ng kayabangan. Puro pamulitika lang yung style mo. Doble cara ka rin. Kaya ikaw, Sara Duterte, wag ka nang magpapadani kay Senator Amy
Dahil malaki na ang kasalanan mo, nang dahil sa'yo, to ang katotohanan, nang dahil sa'yo, nakabalik ang hinayupak na mga World Guinness Record na kawata na Marcos. Nakabalik. So ano ngayon ang nangyayari sa bansa natin? Kaya sana, BP Sara, tirahin mo pa ng tirahin. Kulang pa yung pagsasalita mo. Talagang titirahin mo ng todo si Bangag. Basta nasa tama ka, ilabas mo ang sarili mong hinaing about sa administration niya ngayon. Yan ang totoo. Tingnan mo, nag-assume ka. Hindi ka kasi nakinig kay Tatay PRRD mo noon eh. Na sana ikaw ang tumakbong presidente kasi mas malaki ang buto mo kaysa Bangag na hinayupak na yan. Nag-assume ka, mali ang pag-assume mo, umamin ka naman ngayon. Pinapatawad ka naman namin kasi maayos naman ang pagtatrabaho mo bilang Vice President. Pero ang sa amin lang, kulang pa yung pagtira mo talaga sa Marcos administration. Kailangan lahat ng mali, i-pinpoint mo ang pagtira sa kanila. Yun, Sara. Huwag mo nang palalampasin dahil nakikita mo naman eh. Alam naman namin na hindi ka bubo, matalino ka. Alam mo na tinitira kayo mga Duterte ngayon na gusto kayong pabagsakin. Walang utang na loob ang Marcos na yan sa ginagawa ni PRRD na pinalibing yung nabubulok nilang ama na si Ferdinand dyan sa bayani ng libingan. Libingan ng bayani. Tapos ngayon, ganyan ang ginagawa sa inyo. Ni noon, takot silang ipalibing yung nabubulok nilang ama. Dahil ayaw ng mga dilawan. Pero ngayon, kumakampi na sila sa mga dilawan. Kakampi na nila ang mga dilawan. Kayo na ang pababagsakin. Kayo na ang dahan-dahang sinisira. Ikaw na, Sara Duterte, ang inaakusahan ng korupsyon na wala kang ninanakaw sa kaban ng bayan. Ang totoong magnanakaw ay ang totoo talaga yun, ang mga kasabihan. Kapag ikaw ay totoong magnanakaw, ikaw ang magaling kang magbintang sa taong hindi magnanakaw para hindi mabusisi ang sarili mong pagnanakaw. Ganun yung mga kasabihan eh. Kaya ngayon, lahat ng kamalian ng Marcos Bangag administration, ilalabas mo na, Sara Duterte. Lalo na yung sinasabi mong may hawak kang video. Anong video yan? Video ba ni Tambaluslos o video ni Marcos Jr.? Ilabas mo na, Sara. Itodo mo na. Dahil kayo ang binubugbog ngayon sa social media ng lahat. Isipin mo, sabi pa ni Sara Duterte, nagwaldas si Lisa Marcos at Tambaluslos ng pera ng kabanang bayan para lang sisirain kayo, dudurugin kayong mga Duterte. Nagwaldas ng pera ng mga taxpayer dahil binabayad sa EI, binabayad sa mga trolls ni Lisa at ni Tambaluslos para lang ipabagsak kayong mga Duterte. Ganito kahayop ang mga Marcos, talagang walang kwinta. Ako, gigil talaga ako sa Marcos simula noon pa sa ama, sa ginagawa ng ama hanggang ngayon. Yan lang.